Now guys, good evening. It's official. Biyahe na tayo, ride out na tayo. Puntang Bicol, no? Nakisama naman yung panahon kahit pa paano. Maganda ang panahon. Sana dire-diretso yung ganda ng panahon natin. Kasama natin si paring Jerby, tapos yung mga katrabaho nila. Maganda naman yung ano natin, magiging takbo. Condition na condition si Blue ngayon, no? Hindi ko siya tinakbo ng isang araw na buo. Talagang pagka uwi ko nung Thursday pa lang ng umaga, kinondisyon ko na siya. Yan, niready ko na. Palit langis, lahat kailangan palitan. Niready ko para wala na akong iisipin. So ngayon, ride out na kami, no? Dito na kami sa C5, palabas na kami C5. So ayan, update namin kayo sa magiging biyahe namin. Supportahan nyo ang vlog ko, supportahan nyo yung aking channel at Facebook page, Renlaw Moto. Search nyo lang, no? Sa Facebook, Renlaw lang. Sniper yung profile picture nun. So ayan guys, update na lang namin. Maraming salamat. So ayan guys, update. Packet na tayo ng Antipolo, no? Nagpas na tayo ng Tikling. So ito, packet na tayo ng Antipolo ngayon. At mukhang naiwanan ako ng mga kasama ko guys. Ang bibilis nila. Wala ganito na lang talaga mag drive Pagdating sa 60-70, nangangatog na yung kamay ko. Well, safety is my main priority kasi talaga. Gusto ko kasi fully aware ako sa daan, kontrolado ko yung takbo, just in case, diba, mabiglang preno, mahabol agad natin yung preno. Hindi ko kailangan magbilis guys. Ang haba ng oras na pwede kong ibiyahe, diba? Hindi kailangan magmabilis, wala akong hinahabol dito guys. So ayan, time check pala. It's 11:58 in the magmamadaling araw na, mag-alas 12 na. So umalis tayo nag-take off tayo ng 11:40. So it's been 20 minutes almost. At nandito na tayo sa Antipolo. Tips. So ayan guys, update ko na lang ulit kayo, no, pag nakarating na tayo sa next town. Alright, see ya. Bali nga sa part na to guys ay may nadaan na kaming isang kotse. I think nag-overshoot siya, hindi ko sure, pero nahulog siya dun sa kanal sa gilid, no? Medyo malalim yung kanal kaya na-stuck siya dun. Gusto sana namin tingnan ng mga kasama ko, pero minabuti na lang namin na dumiretso na kasi nga madilim yung lugar, tsaka di namin kabisado, para na rin sa safety namin, no? And para na rin walang maging delay sa biyahe namin. Ano? Yung kotse? Oo. Tulungan, baka mamaya may Gusto ko rin sana kanina tingnan, pero baka mamaya may nakaabang na Ala Tsaka mukhang matagal na yon. Kasi patay na yung makina Wala abandonado.
Oo, kung bagong aksidente lang yun, may ilaw yun, no? Kaso wala eh. So ayun guys, what is up sa inyo? Update lang pala. Nandito pa rin kami sa may Pagsanhan Cavinti Road. Ang ganda ng kalsada dito guys. Woo! Oras natin 1:46 AM dito sa motor ko, no? Yung oras niya. Advance kasi ito ng ilang minutes. Pero gayon pa man, ilang oras na ba tayo? Nag-start tayo ng 11, ng 12, dalawang oras na. Dalawang oras na tayo bumabakbak, no? Ayun, Lungban, Laguna na pala kami guys. Ang ganda ng kalsada guys, no? Smooth. Smooth siya, tapos may ano pa, may ilaw pa, talagang may guide. Di ka malilito. Yan. Siyempre kailangan pa rin careful kayo sa pagmamaneho nyo dahil may mga kasalubong pa rin naman tayo. So dito tayo, kasama natin to si paring Jerby, tapos yung tatlo niyang tropa, mga ka-work ng asawa ni paring Jerby. So itong plano guys, itong ride na to is going to Bicol pala guys, sa mga di nakakaalam. Sobrang tagal kong pinlano to guys. Yung mga original na dapat kasama ay hindi na ngayon nakasama. Gawa na nagkaroon nga ng schedule conflict, na. So meron naman mga pumalit kahit pa paano. Ayan, yung mga tropa nung katrabaho ni Maring Jackie, yung asawa ni paring Jerby. Dala nila tatlong NMAX. Si paring Jerby ay Honda Click 125 at ako naman ay Sniper 150. Sobrang ganda guys, madaling araw binabakbak namin tong Laguna Road. Ganda pala mag-race ng ganitong oras. Hindi mainit sa balat. Make sure lang na may extra kayong ilaw para ano rin, para kitang-kita nyo talaga yung kalsada. Tulad niyan, daming tao guys, oh. Alas 2 ng madaling araw, ang daming tao sa kalsada. So mahirap na, di ba? Baka may biglang tumawid. Mas okay na yung ano tayo, sigurado. So maya lang, nandun na kami siguro sa Pagbilao, no? Update ko kayo guys ulit, ganoon naman update lang. At saka nga pala guys, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe kayo, support nyo ako. Pati yung page ko po sa Facebook, it's Renlau Moto. Renlau, search nyo lang Renlau. Makikita nyo yung motor ko na profile picture, cover picture rather. Tapos Renlau Moto yung profile picture nya. So ayun guys, papunta na kami ng Lukban Diversion. Grabing fog dito sa area na to guys. Hindi ko alam kung saan banda to, pero sobrang fog guys. Ang lamig ng hangin. Nilalamig ako. Naayos ko lang yung ano. Yan. Sobrang lamig. Ganda mag-rides ng ganito pag may kasama ka, pero pag mag-isa ka siguro nakakatakot na. Kasi ganito daanan mo. Sarap ng twisties. Guys, first time ko maranasan yung ganito kalayong biyahe guys ha. Pinakamalayo ko na is yung Real. Na nag-Real Quezon kami guys. And kung susukatin yung distansya, malayo. Mas malayo na to ngayon. Yung motor ko guys, first time makakalayo to. Lagi lang tong nasa city. Ganda ng pacing namin. Nasa likod ko si paring Jerby, yung naka 125 na ano, na click. And ganun pa rin yung tatlong NMAX yung nasa unahan guys. Malalakas kasi ilaw nila. Though may driving light naman ako, pero mas okay na yung may mas malakas na ilaw sa unahan, para extra sigurado. Tsaka pansin ko dito guys, halos wala masyadong nadaan, no? Kung nagbaya na kami siguro guys, kung nagkalabang kami yan, San Pedro, tapos San Pablo, Laguna,
Baka guys, ano pa, wala pa kami sa Lucena ngayon, no? Kasi ano eh, Friday yung umalis kami guys eh, Friday eh, sa lubong ng Friday. So uwian ng mga babakasyon, uwi ng probinsya, yan, maraming sasakyan. Tapos hindi naman rush hour kasi past rush hour na yun. Pero usually kasi yung 11 PM guys, matraffic pa rin yan sa Alabang tsaka San Pedro. Traffic pa rin yan doon hanggang Santa Rosa. Baka naiipit pa kami sa traffic. Unlike dito guys, grabe. Ilang kilometers na ba tinatakbo namin? Nasa 100 na ba? 103 kilometers na nga guys. At sobrang lamig. Napakalamig. Grabing daanan guys, hindi mo makita anong dulo niyan. Buti na lang talaga may mga motor sa una natin guys. Kaya panalo din. Parang nagagay din tayo guys. Kasi tayo hindi naman tayo experience masyado talaga sa mga ganitong long ride eh. Kinakatawa rin yung mga yung mga kalsada. Ano to? Ano ba to? Dream, Louisiana, Pilgrims. Oh, andun pala yun. Okay, Louisiana na pala kami guys. Okay, Louisiana pala to. Mabagal, slow down tayo. Matatalim yung kurbada. Pababa na kasi ng bundok eh. Usually pag nagpababa ng bundok, ganun yun eh. Sana okay pa yung mga bolts ko, no? Marami na rin kaming medyo tagtag na nadaanan, makalsada, matagtag. Katulad ng mga ganito, may mga patsin ng spalto. Siguro mga lubak nilagyan ng spalto, tinapalan. Matagtag siya guys. So guys, good morning. Update lang. Oras natin 3:14 in the morning. So nandito na tayo ngayon sa Timonan. Pakyat na tayo ng bituang manok. Panalo to. Woo! Piruin mo yun. I'd never imagine in my life na makakapunta ako rito na gamit ang motor. Woo! Saan na tayo? Quezon Protected Landscape. Sayang guys, hindi natin makikita na maganda yung view kasi gabi, no? Madilim. Pero pagbalik natin, kasi babalik pa naman tayo syempre. Sigurado yan, matadaanan natin yan. Kasi maliwanag tayo yung dadaan dito. Grabe, tarik talaga guys. Ashley, ganda dito. Bawal lumusot, sabi dun sa mga markings, diba? Mga regulatory warning signs. Actually regulatory signs eh. Ibig sabihin, kailangan natin sundin. Iba siya sa mga yung ganyan na zigzag na parang warning, yan, caution.
Nagagis tayo sa barya guys. Kasi ano yan eh. Ang alam ko, voluntary nila ginagawa to. Walang bayad yung mga tao na yan. Sila yung mga, isa sa mga reasons kung bakit kahit pa paano ay naiiwasan natin yung aksidente rito sa lugar na to. No? Nakita nyo naman kung gaano kadelikado yung lugar eh. Tarik. Oh. Ha? Pagbaba! Ganda guys mag-ride dito, no? Hindi naman siya nakakatakot pag ano na, nandito ka na sa taas. Yung silhouette lang ng bundok kanina yung paakyat. Yun lang yung maganda. Ay sorry, nakakatakot pala. So ilang kilometers na ba yung binabiyahe natin simula kanina? So pahinga natin yung makina natin na maya naman pagbaba. So ayan guys, update sa biyahe natin. Still nandito pa rin tayo sa ano, sa Philippine National Highway, no? Bandang ano na tayo guys, Plaridel, Quezon. Papasok na tayo ng Gumaka. Malapit na tayo sa Gumaka. So bali gagawin namin, sabi ko wag na lang kami mag-bypass kasi mas mahaba dun eh. Tapos kasi yung gas ko guys, kung makikita nyo, isang bar na lang, no? Ang tinakbo na namin total 190 kilometers base dito sa odometer ko sa trip 1. So base dito 190 kilometers na. And sabi ng map 12 kilometers pa bago dun sa next na Petron. Petron guys yung ano namin, kukunin, ipapagasap namin kami ni paring Jerby kasi Petron kami ever since eh. Simula na nabili tong sniper ko guys, Petron lagi pinapagas ko. Kaya Petron baka naman. So yun na nga, 11 kilometers 11 kilometers, stay lang daw dito. Tsaka guys, dito pag mag-rides kayo papunta rito guys sa ano, papuntang Bicol, tapos dadaan kayo dito ng Gumaka, syempre ano, ingat kayo kasi may mga reels dito. Sa mga napanood ko ng mga vlog, tapos ni-review ko din, nag-research ako yung mga lugar na may mga reels dito sa Gumaka yan. Hindi lang isa yun guys, maraming reels yun guys. So ingat-ingat lang. Oh shit, may mga portion talaga na uneven, no? Pucha, katulad nun, ang sakit, matalim yung ano, matalim yung pagkalubak niya. Sana fog lang yan, no? Ganda pa naman ng ganda ng panahon guys simula nang umalis kami. Sana tuloy-tuloy guys hanggang ito na nga yung mga ano, lubak-lubak. Ayan guys, ang dami ng tindahan dito guys. Kung gusto nyo kumain, gutom kayo, umalis kayo, tas nagutom kayo, dito guys maraming tindahan guys. Pwede na kayong kumain dito sa part na to. Yan, mga pasalubong kung pauwi kayo ng ano, pauwi kayo ng Manila. Makikita ko na no, 8.4 kilometers na lang. Medyo malapit-lapit na yan. Kaya na yan. Abot ba si Blue? At bali nga sa part na to guys ay huminto muna ako sa gilid para warningan ng mga kasama ko sa likod na mag slow down dahil nga sa riles na bubulaga sa'yo after ng blind spot ng kurbada. Marami nang na-aksidente sa portion na to, kaya sinigurado ko na makikita ng mga kasama ko sa likod yung riles pagkalagpas sila sa kurbada. Sana naman makita ng mga kasama ko.
Yun. So ayun guys, maliwanag na. Ako nakapag-vlog kasi sobrang maulan guys. Ang daming talsik sa akin ng mga sinundang kong sasakyan. Dumi ko tuloy. Kawawa rin yung motor natin guys, sobrang dumi. Anyways, nandito na ako sa Calawag. Arko ng Calawag. Pagpasok na kami ng pagtapos dito sa Calawag, Cam Norte na ata. Hindi ako sigurado pero alam ko yun. So bali after nga ng photo ops namin dito sa Arco ng Bicolandia, ay umalas na rin agad kami para i-continue ang aming biyahe. At this point nga guys, almost 250 kilometers na rin yung tinatakbo namin. Pero wala pa kami sa kalahati kaya tuloy-tuloy lang tayo sa pagpiga. At pag narating mo na nga itong crossing ng Santa Elena dito sa Camarines Norte, ay isa lang ang ibig sabihin nito. Papasok ka na sa isang napakahabang kalsada. Nasa mga 90 kilometers din sigurong layo nito hanggang sa dulo ng Sipocot Naga intersection. Kaya sound trip muna tayo habang pinapanood ang mahabang takbuhan na to. At after nga ng mahabang straight na daan na yon, ay narating na natin ang Sipocot Naga intersection. Mga 50 kilometers pa siguro ay mararating na natin ang Naga Town proper. Bale, hindi na nga pala kami dito dadaan ng bypass road sa San Fernando. Then, dediretso na kami ng Robinsons Naga at doon din kami magpapahinga muna bago tumuloy ng Albay.
Medyo napahaba nga yung pahinga natin sa Naga, kaya past 12 PM na nung nakaalis tayo. At this point ay papasok na kami sa province ng Albay. Bale, sa Kamalig Bypass nga pala kami dadaan at tatambay para makita namin ng malapitan at personal ang majestic na Mayon Volcano. At this point nga guys ay nagkaroon na ng tuluyang problem yung audio ng cam natin. Kaya inanarrate ko na lang yung mga nangyari. So after nga namin sa Kamalig Bypass ay tuloy-tuloy na ulit ang biyahe namin. Pinadaan kami ni Google Maps sa isang bypass road para di na kami dumaan sa city at para maiwasan namin ng traffic. At around 3:15 PM nga ay narating na namin ang Castilla Sorsogon. Bago namin tuluyang marating ang Sorsogon Coastal Road ay nadaanan namin ang rest area na may hugis alimango dito sa Pipita Park sa Sorsogon. Saktong 3:40 PM naman nang makadaan kami sa Sorsogon City Coastal Road. Sobrang ganda ng daan na to. Isa ito sa pinakamalaking project ng DPWH sa probinsya ng Sorsogon. Ito ay merong 4 na lanes at mga tulay na nagdurugtong sa daang Maharlika Junction patungo sa mga barangay ng Pangpang, Tugos, Kambaluga at Talisay sa Sorsogon City. After natin makiksit sa Coastal Road ay tuloy-tuloy na ulit ang biyahe natin papuntang Bulan. 4:30 PM na nang marating natin ang bayan ng Erosin. Sayang nga, di natin makikita ang Bulkang Bulusan mula rito dahil maulap. Bago mag alas 5 ng hapon ay nandito na tayo sa interchange ng Matnog at Bulan Sorsogon. Sa kaliwa ang papuntang Matnog habang sa kanan naman ang papuntang Bulan. Alas 5 na ng hapon nang marating natin ang mismong bayan ng Bulan. Grabe, sobrang pagod pero alam kong worth it ang biyahe. Kung nakarating ka sa part na to ay gusto ko tang pasalamatan sa panonood mo. Sana patuloy mong suportahan ang aking channel at ang aking Facebook page. Mag-iwan ka na rin ng comment sa baba at isa-shoutout kita sa ating next video.